Ito yung ginawa ko para dun sa mga matatapang na inahin. Yung mga, lalo na yung mga may edad, nilagyan ko sila ng division. Yan, oh. Pinalitan ko yung sa gitna. Nilagyan kong plywood. Tapos yun, kung pwede, hindi talaga sila magkadukutan nung magkita nung inahin. Dahil nilulusot pa rin nung inahin yung yung ulo nila rito, yan, oh. Ito yung karaniwan kasi na setup. Ito yung karaniwan na setup ng battery cage. Ngayon, kung talagang matapang yung inahin yan dito, magdudukutan niya kahit dyan sa harap pag hindi mo nilagyan ng division ng plywood o anumang harang dyan na hindi sila magkita, sigurado magkakadurog-durog ang mukha. Yun. Kaya naisip ko lagyan ng division ito. Yan. Tapos ito, isa pa rin dito sa naisip ko, kaya to ang purpose nito is dun sa mga inahin na nangangain ng itlog. Kasi kung makikipapansin nyo, ito, yan, kung halimbawang ang itlog yan gumulong hanggang dito, ito yung regular na ito talaga yung setup ng battery case. Ito kayang kaya abutin ng inahin to, kayang kaya butasin. Yung mga nangangain ng itlog, kaya talaga nila butasin yan, kaya nilang abutin ito, di lalo na kung dito lang banda. Yan. So ang ginawa ko, yung iba kasi binutas nila to sisirain mo yung battery cage pangit naman pag binutas mo tapos lagyan mo ng screen dyan. Medyo nag-isip ako ng konti kung paano gagawin para wag masira yung battery cage, wag butasin. Kasi yung iba binutas to para huhulog daw agad dito sa screen, so hindi yung matutuka. So itong sa akin naman ito kasi yung harap niya, so ganyan lang ang pagkaayos niya talaga, setup. So ang ginawa ko, tinanggal ko tong division niya yung sa gitna, tinanggal ko tong pagitan nila. So ito na yung nangyari, pinalit ko plywood siya, yan, plywood. Tapos binutasan ko tong nakatapat dito sa dalawang linya niya, to yan, binutas ko para maipasok ko siya. Tapos in-slide ko siya ng konti, pinasok ko siya, ayan, kung mapapansin nyo, yan, nakapasok siya. Hindi na siya dapat dito lang yan ito yung regular, ito dapat nandito yan nakatama. So pinasok ko siya, liliit ng konti yung yung space ng inahin, pero okay pa rin naman siya, nakagalaw kasi yung taas naman niya malaki. Yung taas niyan hindi ko na in-adjust, yung baba lang, ito yung taas niya okay lang yan. So in-slide ko lang konti, yon, pumasok ng konti, liliit yung area niya, pero yung layo ng itlog safe na siya, ayan, yan, mahirap nang abutin ng inahin yan, hindi niya na kayang abutin yan basta-basta. Yan, ito yan, hindi na yan kayang abutin ng inahin basta-basta, naninira. Tapos ngayon pwede nyong i-incline ito ng mas lagyan nyo lang ng doon sa puno, pwedeng mas mabilis yung gulong ng itlog kung medyo mas mataas yung bandang puwet nya. Yan, ito yung ginawa ko para doon sa naisip ko, kasi yun inaabot talaga ng inahin, naaabot nya yan. Ito lang plywood, tapos yung pinakadulo para kasi may may biak na siya para pumasok yung dulo na yun. Yan, nilagyan ko lang ng rito, medyo matigas na nilagyan ko ng cable tie. Yan, kaya mas maganda na siya. Yan, ito kulang pa yung nabili kong battery cage. Itong yung stand niya na to, detachable yan, ditanggal ito. Kumbaga pag gusto mong ilipat, hindi mo ililipat ng buo, yan mga nakasalpak lang yan yan, nahuhugot nahuhugot lahat yan, kaya kahit isang tao kaya mong ilipat to unti-unti. Yun,
Yan po, magandang tip na po yan. Para doon sa atin namang problema sa nangangain ng itlog, sa nagbabakbakan ng mga inahin. Yan. So ililipat nyo lang araw-araw yung mga inahin na gusto nyong ano. Ayan po. Salamat.